Sa pagkakataong ito, ating pag-uusapan, ano nga ba ang itinatago ng gobyerno ng China pagkatapos ng baha? Bakit tila baga nagpapanggap lang sila na tinutulungan nila ang mga citizen ng China? At bakit itinatago nila ang sobrang grabe na sakuna na nangyari sa kanilang lugar? Ano nga ba ang misteryo na bumabalot ngayon sa China? At ano ang mga pagpapanggap nila na kumitil ng napakaraming buhay at sumira sa mga infrastruktura sa China? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Kapansin-pansin sa video na ito ang grabeng pinsala ng nakaraang baha sa China. Kapansin-pansin na halos lumubog ang buong syudad na ito na hindi inaasahan na mangyayari sa mahigit 140 years na mga taon. Dahil ngayon lamang nakaranas ulit ang China ng grabe na baha na katulad nito. Ating napag-usapan sa nakaraang ating content ang patungkol sa nangyari sa bansang China. Sobrang nakagigimbal talaga ito at milyon na halaga ng infrastruktura ang nawasak dahil sa dilubyong ito. At milyon-milyon din ng mga tao ang apektado dahil sa trahedyang ito. At bakit hindi ito pinag-uusapan at inilalabas ng China sa mundo? At ito ang pag-iisip patungkol sa mandate of heaven na pag nagkaroon ng matinding dilubyo sa bansa o mga problema na talaga namang grabe sa bansa, ay sobrang apektado ang leadership ng presidente o hari ng China. At dahil dito, ito raw ang batayan na kailangan ng pagguhin ang gobyerno ng China. Kaya naman ang ginagawa ni President Xi Jinping kasama ng buong opisyal ng China ay nagpapanggap sila na ginagawa nila ang lahat dahil ayaw nila na sila ay mapalitan dahil na rin sa paniniwala ng mga Chinese patungkol sa mandate of heaven. At dahil dito, makikita natin mga kaibigan na naapektuhan nga talaga ang milyon ng mga tao sa China. At natatakot nga si President Xi Jinping na siya ay pagbuntungan ng galit ng mga citizen ng China. At dahil sa ito, ang pinakagrabe na flood sa loob ng 140 years, hindi talaga alam ni President Xi Jinping kung ano ang kanyang gagawin. At kung ating mapapansin mga kaibigan, imbes na mag-rescue ang China sa mga apektado ng dilubyong ito, kapansin-pansin mga kaibigan ang paglagay ng mga screen boards ng mga naka-orange na mga tao na ito na sila ay inutusan na i-block ang paningin sa damage o pinsala dahil sa dilubyo upang hindi ito makita ng mga tao. At makikita rin natin sa video na ito ang fake mga kaibigan na drainage system sa mga syudad. Kapansin-pansin kasi mga kaibigan, palamuti lamang pala ang tinabaga drainage na mayroon ito dahil binuksan nila ang drainage na ito at wala man lang butas dahil ito lamang ay palabas na tinabaga may drainage system ang China, pero ang totoo niyan wala pala. Isa pa ito, isang peking drainage na sobrang ikinagulat ng mga citizen ng China. Kaya naman hindi may pagkakaila na talaga namang babaha sa mga lugar na ito dahil wala naman talagang drainage. At inyong makikita mga kaibigan ang palabas na ito na nakalive pa na tilabaga tinutulungan ng bansang China ang mga citizen mula sa baha para ipakita sa mundo na kamangha-mangha ang mga rescuers ng bansang China. Ngunit ito lamang ay isang palabas sapagkat alam ng mga Chinese people na sila ay pinaglalaruan lamang ng gobyerno. Kaya naman hindi sila nagbubulag-bulagan patungkol sa mga nangyayari ngayon sa China. Kaya napakarami ang nagpapakita ng mga bagay na ipinapalabas ng gobyerno ng China sa mundo upang ipakita na ginagawa nila ang lahat ng kanilang effort para magmukhang kaaya-aya ito sa buong mundo. Makikita mo mga kaibigan ang ginagawa ng gobyerno. Nag-i-spray sila ng tubig na parabagang umuulan habang ginagawa ang pagtutulungan ng mga trabahador ng gobyerno. Ngunit makikita natin mga kaibigan na isang netizen ang nag-video ng video na ito na makikita na mayroon ding isang tao na naka-host na nag-i-spray sa mga tao na tilabaga tumutulong para sa kalamidad. Isa pa ito mga kaibigan na video. Kung inyong makikita, parang napakatindi ng rescue operation na ito na napakarami pa ang mga nagpupungkal ng lupa
Ngunit kung iyong makikita mga kaibigan, isang netizen na naman ang nagpakita ng view sa karatig na site na ito. At kapansin-pansin mga kaibigan na tila baga palabas lang ang ginagawa nilang rescue operation. At ang sobrang nakakalungkot na ginawa ng gobyerno ng China ay nang dinivert ng opisyal ng gobyerno ng Beijing ang tubig patungo sa mga karatig na mahihirap na mga lugar ng China. At dito umapaw ang tubig sa kanila. Nakapansin-pansin na halos lumubog na ang lugar na ito, na ang mga tubig na ito ay galing sa Beijing, kasi gusto lang ipakita na ang sentro ng China, ang Beijing, ay hindi tinatamaan ng dilubyo. Hindi ba't napaka-selfish ng gobyerno mga kaibigan ng China dahil dito? At kapansin-pansin mga kaibigan, ang isang post na ito na umiiyak pa ang isang citizen na kung saan pinipigilan niya ang pag-demolish sa mga bahay dahil sa baha, at pinipigilan siya ng mga opisyal ng gobyerno dahil kinakailangan daw na ito ay mangyari para miligtas ang lugar ng Beijing. At kahit na lumaban ang mga Chinese people, ay napakalakas mga kaibigan na mga kasundaluhan ng China at wala sa kanila ang kayang lumaban dito. Kapansin-pansin rin mga kaibigan ang isang rescuer na ito na naipost na talaga namang pagod na pagod. Ngunit inyong makikita mga kaibigan, ito ay halos taon-taon na pinopost sa social media. Kung makikita nyo mga kaibigan, ang nakabilog na mga dates ay magkakaiba ito ng dates at isang picture lamang ito. At tuwing may dilubyo mga kaibigan, ito ang laging pinopost ng mga Chinese para ipakita sa mundo na ang mga rescuers ng China ay talaga namang ginagawa nila ang lahat para mailigtas lamang ang mga tao. Hindi ba't nakakalungkot mga kaibigan na ito ang nangyayari ngayon sa bansang China? Dahil hindi genuine ang pagtulong ng gobyerno sa mga tao. At napakaraming mga tao sa China ngayon ang sobrang nangangailangan ng tulong dahil hindi sila tinutulungan ng kanilang gobyerno. Mga kaibigan, nakakalungkot mang isipin, ngunit kailangan natin silang ipanalangin dahil wala tayong ibang magagawa kundi panalangin na nawa ay maging ligtas sila at ma-overcome nila sa tulong ng ating Panginoong Diyos ang dilubyo na tumama sa kanilang lugar. 1:14 verse 13 to 14. Ano man ang inyong hingin sa pangalan ko, iyon ay gagawin ko upang malulahati ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihing kayo ng anumang bagay sa aking pangalan, gagawin ko iyon. Mga kaibigan, ito ang pangako ng ating Panginoong Diyos para sa atin, na anuman ang hihilingin natin sa Kanya, lalong higit kung ito ay problema, ay bibigay niya ang solusyon dito. Kaya naman kung nakakaranas tayo ng mga bagyo ng buhay, ating hilingin ito kaagad sa ating Panginoong Diyos at bibigyan niya tayo ng solusyon para dito, at 100% natutugunan niya ang ating mga pangangailangan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil kayo po ang Diyos na sobrang umiibig sa aming mga makasalanang mga anak po ninyo. Ngunit salamat Panginoon dahil pinapakinggan ninyo ang lahat ng aming daing. Dahil balot na balot kami Panginoon ng mga problema. Tulungan kami Panginoon, gabayan kami, ibigay sa amin Panginoon ang mga solusyon sa mga problemang ito. Lalong higit Panginoon, tulungan po ninyo ang mga kaibigan po namin na mga Chinese na sila Panginoon ay nalulugmok ngayon sa matinding dilubyo na sumapit sa kanilang lugar. Nawa Panginoon, gabayan niyo po sila. Ipakita Panginoon ang daan patungo sa aming Panginoong Jesucristo upang makita nila Panginoon ang solusyon sa kanilang mga problema. Nawa po'y gabayan rin Panginoon ang gobyerno dito na sila Panginoon ay magkaroon ng malinaw na pag-iisip na matulungan ang mga tao dito. Gawin din kami Panginoon ng mga anak po ninyo na nandito sa Pilipinas. Ibigay sa amin Panginoon ang lubos na kagalakan. Salamat Panginoon dahil ito ay matatagpuan po namin sa aming Panginoong Hesus lamang. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.